Magandang araw po sa inyong lahat. Tatnan po tayo muli ng biyaya ng ating Panginoon. Ako po si Rosalia Castro Rodriguez. Nakarang araw po bumalik muli ako sa Banahaw. Pinaliguan ko po itong mga nasa likod ko na mga gamit. Ito for sale po ito lahat. Taon muna po kasi ang gamit para nakukonsagrahan, nadadasalan bago ko ito ibenta. So ito po lahat na ito, halos for sale na nakonsagrahan na, napaliguan ko na sa Banahaw, nadadasalan namin araw-araw, mahigit na po 1 taon. So malalakas na po yan. Yung pong mapipili nyo sa mga ipapakita ko ngayon at ito pong nasa likod ko, dadasalan ko pa rin po at bibinyagan sa makakapili po. Dahil ganun po talaga pag bibili kayo ng gamit, yung gabay sa inyo nasasama. Kaya ibibinyag ko naman po yung inyong pangalan. Maganda naman po ang aming biyahe sa Banahaw kahit na medyo malungkot yung araw kasi araw ng Miyerkules, pinili ko ng hindi masyadong matao. Pero naging masaya pa rin po ang aking paliligo doon. Nakapagdasal ako, nabinyagan ko yung mga bago kong dinalang dignom. Mga dati ko na po yung gamit, dinala ko para lalo silang lumakas. Dahil napakaganda po ng energy doon. Napakarami pong banal na espiritu doon. So, ang akin po munang ipapakita sa ngayon, isahan ko po dito sa aking mahal na birhen po. Gawa po ito sa kampana, kalis, kaldelabra, korona ng birhen. Yung pong mismong hinihigaan na pag po binibinyagan ng bata, meron din po itong mix. Ang alam ko po siyam na metalis itong pinahalo ko. Yan. Maganda po yan sa hanap buhay, pambalansi sa mga bagay-bagay. Kasi yung pong mga infinito na yan, infinito, sambinito, sa gamutan, mahusay. Ganon din po naman ang mahal na birhen, may kasama siya sa gamutan. Pero siya po babalanse sa swerte, sa lamig sa kabuhayan. Kaya mahalaga po na meron tayong mahal na birhen na infinita. Hindi po ito si Maria. Infinita po ito, Diyos Ina. Napakaganda po ng mga tinimpla niyan, tinasadya ko para po sa makakakuha. Napakaganda po nitong pang sarili, pang altar. Sama niyo po palagi sa biyahe, sa kaligtasan, biyaya at gabay po sa buhay. Ang Diyos Ina ng kataas-taasan. Nag-iisa po yan. Swerte po ng makakakuha. Ito rin po'y ganon. Halo-halo din po ito. Pinahaluan ko. Pero kulay silver po ito. Holy Face, Godfather, Infinito. Ito po sa likod, Infinito na nasa loob siya ng bato. Infinito de Dios, Holy Face. Halo-halo din po ito. May mga pinahalo po ako ng mga sagradong gamit sa simbahan. Kalis, kampana, Santissimo. Ayan. Pinagalo-halo na po kung ano yung mga ginagamit at tinataas sa mga pare dyan sa mga sinauna pa. May mga naipon po kami niyan Kaya pinahaluan ko po ito. Napakaganda po niyan. Pang kwintas, medyo, syempre mga 2 inches po ito Medyo malaki lang siya pag kinuwintas. Or pang altar. Protection po all around, sa barang, sa baril, sa patalim. Kaligtasan po ang mga medalyon. Makalakas po niyang Holy Face of God at Infinita. Ito pa po isang 3P kong sinauna. Ito po yung gamit na sa magandang paraan. Napakinabangan na po ito ng kaibigan naming matanda. Subok na subok at buhay. Pinaliguan ko rin po ito lahat sa Banahaw. Nung isang last Wednesday. Infinita din po siya. Tapos 3P ko, nag-iisang mata. Hayag na po. Hayag na yung AAA. Hindi ko na po sasabihin.
Pero tuturo ko po sa makakakuha yung dasal niyan. Ayan po, sa sobrang antigo niya, yung sabitan, balina. Pwede naman po itong ano na lang, ilalagay sa pouch. Bibit-bitin niya lagi. Ganon din po naman ang bisa. Ito naman po ay isang medalyon din na sinauna. Dalawa lang po ito. Yung isa iniingatan ko na po sa altaran. Ito naman po yung isa ko rin na antigo. San Jose po. May bit-bit po siya sa kabuhayan. May supot po yan na dala. Ayan. Nagdadala po kasama yung anghel. Ayan. Makikita nyo po yan sa pag-edit mo, Gab, ha? Close up mo. San Jose po, dala po niya ay swerte, kabuhayan, kaligtasan. Sinauna na po ito at mga antigo na. Bihira po ako magpakita ng mga medalyon na antigo. Hinaluan ko na po ng, ito po. Kasi ito, lahat po ito doble-doble na ang basbas at dasal nito. Santa Cruz na kahoy po sa Alitagtag. Ito po ay pinahalo-halo ko po sa aking taga-ukit doon. Dignum anubin, sinukuan na itim, at saka yung pong... Ito po ay nagagamit sa mga delubyo, papigil po sa mga lindol, mga aswang, mga delubyo na paparating. Ito po yung ginawa nilang cross doon. Dahil nga po nung panahon na yun sa history, maraming aswang at mga bundok na nagpuputukan ba ganon, gumuguho. So mula po ito nung ginawa nilang ganito, yung iningatan sa simbahan, na proteksyonan na po ang mga lugar na yon. Iningatan po ng simbahan ng kahoy na ito. Nakakuha po ako yung aking taga-ukit. Kaya po bihira na lang ang makakuha talaga ng legit na alitagtag na krus. Ito po pinagaluhalo at pinabaunan ko rin po ng mga kidlat sa ilalim, kulog. Ayan, may mga baon po yan. Kaya ito pa po isang, galing din po ito ng Banahaw. Yung mga kaibigan ko na natitira doon na nag-iingat po ng mga legit na gamit na tignum. Kaya po napakaganda nitong Santa Cruz na alitagtag. Yan, dalawa po yan. Isang maliit. Meron po ako ilang piraso dyan Yan, ganun din po siya. Kaya lang, may maliit siya na pang bit-bit, pang araw-araw. Ito naman po pwede nyo isabit sa bahay. Para hindi lang po kayo ang mapiproteksyonan, kundi yung tahanan nyo rin. Hindi nakakapasok ang mga bad spirit o bad energy. Pag may mga ganito po kayo sa altaran nyo o sa tahanan nyo. Pwede rin po sa kotse nyo isabit. Maganda rin po yun para naiingatan kayo. Doble-doble ang protection. Ayan po yung maliit. Ayan, takot po dyan ng aswang, barang, lahat po ng mga masasamang tangka. Ayan po ay napakalaking tulong sa protection. Basta po dignum. Syempre may anubin pa po yan. Ito naman po ay bato na galing po ng Mindanao, mutya po ng apoy. Siya po niluwa ng isang bundok doon na nakita ng aking kaibigan na umaapoy. Nung kinuha niya, ito po yun Kaya sabi niya, sis, mutya ng apoy yan. Yan po. Nag-iisa lang po yan. Binabati ko nga po pala si Bro Efren Cortez sa California. Naghahanap ka ng mutya ng apoy. Ayan bro, nag-iisa lang. Binabati ko rin po si Bro Fidel, California. Sis Reggie. Shout out sa inyo dyan sa Cebu. Dasal lang, may awa ang Panginoon. Talagang napapanahon na ang galit ng Diyos sa bawat lugar. May lindol na paparating. Dasal po tayo para ang Diyos ay mahabag sa atin, magbalik loob tayo sa Panginoon. Natural lang na magkasala ang tao. Huwag na lang po tayong magpakalunod sa kasamaan. Huwag na natin gayahin ng gobyerno. Alam naman po natin issue yan. So, shout out din po kay Bro Ferdinand Gonzales. Salamat muli sa last
Huli mo ulit nakuha. Pang 3 mo na yung kuha sa akin. Salamat muli sa payment. Bro Gerald Francisco, salamat muli sa kinuha mong dignong, koma. At sa iba pang mga nauna mo, maraming salamat sa patuloy mong pagtitiwala. Kay Bro Eric, sana yung baha dyan sa Laguna, humupa na, no? Shout out sa'yo at kay nanay mo. Salamat sa palagi mong kuha ng gamit. At napakaganda mo rin mag-alaga ng mga mutya, medalyon. Maayos ka kasing tao din eh. Gusto sa'yo ng mga espiritu. Shout out, long time no si Sweeney. Nabanggit mo yung iyong bahay, nakuha mo sa swerte ng mga kinuha mo sa akin dati. Ang di lang maganda sa balita mo nga, sabi mo, nakuha yung bahay, medyo hindi tinatamaan ng sunrise, medyo parang mas maganda yung una. Benta mo na lang yung bahay na yan. Meron kasi talagang area na maganda po, positive. Meron naman talagang bahay na mabigat ang sampa ng kabuhayan. Kaya po pagbili natin ng mga property, totoo po yung punsoy or kagaya ko, marunong kami sa ganyan, ni-research namin. Dapat po nagpapakonsulta kayo sa mga marurunong kung dapat nyong bilhin yung isang property. Alamin nyo kung maapektuhan ba yung negosyo nyo, kabuhayan nyo. Kasi may kaugnayan po yun eh. Kung ito'y nakatalikod sa araw o nakaharap sa sikatan ng araw, malaking biyaya po yung nasisinagan ng liwanag ng sikat ng araw ang ating tahanan. Pasok po talaga ang biyaya. Pag po nakatalikod kasi, medyo mabigat po talaga ang lapitin pa ng mga negative energy. Kung may awa ang Panginoon sis, mabenta mo yan, makabili uli kayong mag-asawa. Regards sa inyo. Shout out. Bro Romel, Pisigan sa Canada. Nag-aantay ako ng PM mo. Salamat at alam kong nag-iipon ka muli. Thank you sa mga kinukuha mo sa aking gamit. At salamat sa patuloy na tiwala sa iyo. Ito na po pala yung isa pang gamit na bagong dating. Ngayon lang po ako nagkaroon nito. Ito po. Pag tinignan nyo po siya, mukhang kidlat, no? Pero hindi po. Pangil po yan ng mutya ng pangil ng pating. Ayan. Pero nung ito po yung nakuha, kumikidlat. Kaya sabi nung supplier ko, may siya sisi, umaapoy-apoy nung ito'y nakuha. Kaya, pero mutya siya ng pating. Kumbaga, siguro po, dahil nga mutya, binigay ng kalikasan eh. Sinabayan ng kidlat. Kaya makikita nyo po, may sunog-sunog siya dito, parang sunog sa gilagid. Kitang-kita. Ang ganda po ng energy nito. Mutya po ng ngipin ng pating sa lakas, sa protection all around sa barang. May mga mutya po kasing din, pangontra din sa mga ganon. At sa gamutan po, magagamit nyo yan. Ito pa po isang magandang bihira ako magkaroon nito na malaking bulalakaw na magnetic. Malakas po ito sa protection, sa kabal, sa baril, sa patalim. Malakas po ito sa lahat ng hiwas po kayo sa lahat ng kapahamakan, gabay sa buhay. Makikita nyo po, meron siyang parang 3 piko dito. Tsaka amoy siya talaga, bulalakaw. Nagkaamoy siya, parang bakal na, basta kakaiba po. At tsaka napakabigat niya, hindi siya ordinaryong bato. Kaya nung na-detect ko to, sabi ko napakaganda naman ang enerhiya. Yan. Sa mga nagkukolekta po ng bulalakaw, bihira po yan. Napakaganda po niya. Sa lakas, sa protection, sa kabal, sa baril, yan po ang gamit ng bulalakaw. Yan. Meron pa po ako dyan maliliit na nakatali na pangkwintas. Ito rin po yung isa na, ito po bago lang siyang dating. At nahiritan ko po sa aking kumpare.
Kasi bihira po ito sa 10 taon. Wala po kaming makitang ganitong klase ng mutya ng tahid ng ahas. Ito po yung nakukuha sa mitiyan niya, sa mitiyan ng ahas ng ngipin. Matagal na po may nagtatanong ito sa amin, 5 years ago pa. May nakuha po sa Banao, sa Mindanao po, magkakahiwalay siya, hindi po kagaya nung galing sa Thailand. Kasama pa yung katawan at langis ng ahas. Ito po ay swerte sa sugal, sa negosyo. Pero karamihan po sa sugal nila ginagamit yan. Yung mahilig po magkasino, yan po talaga yung hinahanap nila. Tahid po ng ahas. Dalawa po yan, no? Tsaka maganda, may oil pa po siya. Ayan, kung buhay po ang pandaman nyo, naku, napakalakas po niyang tahid ng mutya ng ahas. Ito naman pong isa ay ako mismo nakakuha sa litid po ng baka. Mutya. So, ito po magagamit sa kalusugan. Sa kalusugan natin, sa katawan, sa lakas. Babad nyo sa tubig, inumin, at saka pampatibay po ng katawan. Kaya maganda po sa kalusugan. Mutya po ng litid ng baka yan. Ako mismo po nakakuha niya habang kumakain ako. Magtataka ka, bakit may buto? May litid po yung binili ko na yun eh. Yung sa may paa siya na part ng puro litid, nandun siya. Pero yung iba po wala talaga eh. Kaya alam kong mutya. Bato na po siya. Hinitsa-hitsa ko yan, no? Bato na siya talaga. Ito rin po ang isang magandang bamboo petok. Ugat po ito ng kawayan. Sa kabuhayan po ito maganda. Bamboo petok. Tagusan po siya. Bihira yan. Maganda po ito sa swerte, sa hanap buhay at proteksyon. Ang kabuhayan po kasi, pag may tangang ka ng mutya ng kawayan, lalo na ito, petok ang tawag nila, umulan, bumagyo, ang kawayan po patuloy siyang tumatayo. Hindi po siya basta-basta namamatay. Ganun din po ang pahiwatig niya sa kabuhayan ng taong magtatangan nito. May ganito rin po kami. So, ayan po, sa swerte, sa hanap buhay, malamig po sa kabuhayan. May mga ilang piraso na po ito para mabilis nyo pong mapanood. Hindi ko na po masyadong dinamihan. Shout out din po kay Sis Nicole at kay Bro Jack, UAE. Kay Bro Edmar, ingat ka dyan lagi. Ito naman po yung isa pang kasako na. Andito po sa loob to. May bonus na 3 mutya at saka po buhok ng tikbalang na isang pamilya. Ito po ay magagamit nyo sa mga protection, swerte, at gabay po sa buhay. Yung pong si Engineer Ray, naikwento ko na po yun sa inyo. Nagka-COVID, siya lang po hindi tinablan. Ito po ang suot niya at saka po yung baon na walang mata. Pero lahat po ng pamilya niya nagka-COVID. Siya lang hindi tinabla ng COVID dahil po mayroon siyang tinatanga ng mga mutya. Andiyan na po yung buhok ng isang pamilya at 3 mutya na kasako. Bibinyag na lang po sa makakakuha niyan. Pangkwintas po siya. Ito rin po yung nag-iisa kong isang mutya ng kalog po ito pugo. Itlog po ng pugo na kalog. Ayan. Sa swerte, may dala pong protection. Sa swerte po yung mga itlog eh. Maganda po yan sa kabuhayan. Ginagamit din po sa lucky charm, sa sugal. Kaya, paisa-isa lang po ang dumarating dahil bihira lang naman po. Kaya po magtaka kayo, pag marami ang mutya, malamang hindi totoo. Mahirap po kasi makahanap ng legit na gamit. Ito po yung nag-iisa rin na, yan, sinukuan puti po yan. Mahal na birhin po na pangkwintas. Sinukuan. Ang sinukuan po protection pang all around. Bihira na po ang sinukuan na dignum. May halo na po doon sa Santa Cruz Alitagtag. Ito naman po, purong sinukuan, mahal na birhen.
sa kabuhayan, sa kaligtasan, protection sa gamutan, at napakaganda po ng enerhiya. Magagamit nyo sa gamutan. Pag suot-suot nyo to, makakapanggamot na kayo. Lalo na may kayo magdasal, may pananampalataya kayo, buhay ang espiritu, makakagamot na kayo. Maniwala kayo sa akin. Lalo na kung pampamilya lang po, yung mga simpleng sakit lang, haplusin nyo lang sila. Pagkadasal mo, hawak ka sa medalyon, pagpasalamat sa Diyos Ama, sa Panginoong Yeshua, makita nyo, bababa ang Holy Spirit at yung gabay mismo, tutulungan po kayo. Hindi po kasi lahat ng bagay puro medisina na gamot ang kailangan natin. Mahalaga po yung may alam tayo sa spiritual na gamutan. Una po ang pananalangin. Siyempre, pagsisisi muna. Kaya nga po ang pananalangin ng Ama namin o Our Father, buo na po yun. Ako po pag nanggagamot, walang hawakan, walang pigaan, walang ipitan, walang dayaan. Pero lalong walang video kasi bawal po yun. Ng panahon po ng Panginoong Yeshua, hindi po uso yun. At kahit sa panahon ngayon, pinagbabawal po yun sa mga legit na manggagamot. Kaya lang, syempre po yung iba, may mga motibo. Kaya sila mas gusto nila yung marami silang, alam nyo na, doon sila kumikita ng higit sa gusto nila. Marami silang technique sa panggagamot. Iba-iba po kasi. Pero kung susubaybayan po natin ang gawain ng Panginoon, kung tutugma ayon sa Biblia, naaayon, baka totoo sila. Pero kapag hindi po natutugma sa salita ng Diyos ang isang manggagamot, iwasan nyo na po at masasayang lang ang pera nyo. Lalo't kung mahal maningil, may involve agad na pera. Sa totohanan po, kapag tayo tunay na lingkod ng Diyos, kami po ng pamilya ko at nung nabubuhay pa ang asawa ko, kahit po piso, bawal po kaming tumanggap. Hindi po ako tumatanggap. Kahit po pumasyal kayo sa maliit kong bahay, wala po kayong makikitang donation box. Wala po. Sa tulong po ng Panginoon, di ko na mabilang ang mga taong lumapit sa akin, nagpagamot sa ibang bansa, sa Pilipinas, kung saan-saang probinsya. Di ko na po sila pinapupunta, online lang ako. Sa tulong po ng Panginoon, buhay na sila, magaling na sila, malakas na. Kumikita po ako ng kahit papano sa pamamagitan po ng mga protection na binibili nila sa akin. Pero pagdating po sa bayaran talaga, alam po nila yan, ni piso, hindi po ako tumatanggap. Pinaliliwanag ko naman po sa inyo, kamukha po nito, yan po sinukuan, syempre napakamahal ng bili ko dyan. Papatong lang po ako ng konti, para natulungan nyo ako, nakatulong ako sa inyo. Ganon din po sa mga mutya. Nagkakatulungan po tayo. Pero wala po sa aming bukabulary yung panloloko sa kapwa. Masama po yun. May takot po tayo sa Panginoon. At ito po ang kinabubuhay ko sa aking mga anak. Hindi po ako mahilig umasa kung kani-kanino. Kung ano po ipagkaloob sa akin ng Panginoon, malaking biyaya na po yun sa akin. At pinagpapasalamat ko rin po yung mga tao na nagtitiwala, inalapit sa akin ng Diyos para ako'y maging matatag, magabayan ako sa aking mga anak. Yun po walang katapusang pasasalamat ko sa Panginoon. Sige po, at medyo mahaba na ikadaldalan ko. Pero may katuturan naman po, di po ba? Shout out po sa inyo lahat. Si Sonia, thank you sa ilang taon pagtitiwala. Tuloy-tuloy yung paggaling. Naway lubusan ka ng iwan ng mga, alam mo na, yung mga negative energy sa paligid. Basta huwag kang hihinto sa pagdadasal. Sa totoo lang, napakaswerte ng mga ginamot ko dahil nagbahagi ako sa inyo ng mga lihim na karunungan na iyon ay mahigpit na pinagbibili ng aking asawa, bawal ipamahagi. Maliban na lang na karapat-dapat yung tao. Kasi po yan talagang itong pinamana sa akin ng Panginoon, sa aming mag-asawa, sa aming pamilya,
pampamilya lang po talaga ang karunungang lihim. Kasi po yung iba gagamitin nila sa hindi naman nararapat. Gagamitin nila sa gusto lang nila, pakinabang nila, o pamamaraan nila na negative. So, syempre po, ipagkakasalan nila yon. Maaring pakinabangan nila sa material, pero ang kanilang kaluluwa ay magdurusa. Dapat po, mahigpit ang pinapangalagaan po natin ang tagubilin. Unang-una, ang Panginoon. Ako po talaga, mahabagin. Kaya ako, hindi ko rin matiis yung mga pasyente kong turuan, kahit papano, basic. Pag sila inaatake ng mga barang, although ginamot ko na sila, patuloy kasi ang labanan po yan eh. Pero gumaling na po talaga. Minsan, syempre, yung mga isip ng mga tao, nakaka-epekto po yun sa kanilang kalusugan. So, alam na nila, may pabalik, may protection, may dasal. Pinagkaloob ko na po sa iba yun. Hindi naman po kasi po pwedeng mayat maya nyo ako kukontakin. Kaya tinuturo ko po sa kanila kung ano dapat nilang gawin kapag may something silang nararamdaman. At muli po, nagpapasalamat po ako sa lakas muli at bagong mga gamit na pinagkaloob sa akin ng Panginoon para maibahagi ko po sa inyo ang mga kapangyarihan at tulong sa atin ng Diyos Ama. Marami pong salamat. Ad mahurem Dei gloriam. Ibarike ka Yahuwa bishwareka. Yaer Yahuwa panabaleka. Bikuneka. Isha Yahuwa panabaleka. Viyashem leka shalom. Crux Sante Pater Benedicte.